Si Papa Dude is still in the hospital. Ito po ang kama niya, bakante. Kahapon the whole day ay hindi ako nakapunta ng hospital. Bigit muna tayo. Agad mo na. Welcome back to my channel. Good morning. Good morning dito sa US. Good morning sa inyong lahat. At sa Philippines, I know it's night. Natutulog kayong lahat dyan. So good morning sa inyo paggising ninyo. My friends and friendship, today is Saturday. Wala si Zoe. Tatlo lang kami dito sa bahay. Kagabi ako lang mag-isa. Si Papa Dude is still in the hospital. Ito po ang kama niya, bakante. Kagigising ko lang at nag-ayos ako at magre-ready ako kung sino available na maghatid sa akin sa hospital. Kahapon the whole day ay hindi ako nakapunta ng hospital dahil nandito sa akin si Cass na nagbibisit ako kay Cass. At si Zoe wala naman dito at ang mga magulang niya dahil nagpunta sila sa Lake Tahoe. At ang nandito lang ay ako, si Jarrell, si JR. Si Mikel ay kauwi lang from work. Si Mikel ay nag-school. May pasok kahapon sa school. Pang Biyernes at Saturday, yun lang ang kanyang work. Yung parang part-time lang siya. So ngayon ay naggayak na ako, nag-ready na ako. At kung sinong available na maghatid sa akin papunta sa hospital, ay naka-ready na ako. Palitan ko na lang itong damit ko. May karoon din kasing kalayuan ng lugar. At si Papa ay nandoon sa Vallejo sa Sutter Medical Center. Kaya pag pumunta ko doon, kung sino ang maghatid, ihatid ako doon at sino naman ang babalik dito na like for example, si Chanel mamaya, sila Zoe, dadaanan nila ako sa hospital at babalik naman ako dito. Ganong kahirap, my friends and friendship, ang hindi nagda-drive. Kaya mahirap talaga, yun ang pagsisisi ko ngayon kung bakit hindi ako nag-aaral na mag-drive. Na sobra ang pagdepende ko sa asawa ko. Dahil pag sinabi niya sana noon na huwag ka nang mag-drive, ay dapat in-insist ko na kailangan ako mag-drive. Kaya ngayon ako ito, parating na stuck dito sa bahay dahil siyempre sa trabaho yung mga bata. Walang may magda-drive sa akin pag nagpunta sa store. Kung kailan sila ang available na nandito sa bahay, yun ako nakakapunta sa store. Pero usually my friends and friendship ay nag-o-order nila ako sa Wii. Yung Wii na ino-orderan ko ng mga food ng mga Filipino food, Asian food. Doon ako nag-order ng mga gulay, mga fresh naman. Pero yun lang, hindi ka nakakapili pero maganda naman ang ano nila. At mura. Yun lang. Kaya ngayon ako ay nakaayos na ako para magre-retouch na ako pag lumabas na ako. Magre-ready ako ng almusal. Good morning! Kumusta kayong lahat dyan? My friends and friendship. Sana lahat ay okay. Si Mama Ella ay siyempre nandoon ang okay at nandoon ang hindi okay. Dahil si Papa Dude ay nasa hospital. Kaya, yun lang. Pray na lang. At saka wala naman tayong magawa kung ano naman ang plano ni God. Kaya bahala na. Kaya kayo, ingat lang kayo at always pray. Let's go. Punta tayo sa kitchen. Magkakape tayo. Tahimik ang bahay. Ang buong bahay, tahimik. Nakapaglinis, walang nagkalat dahil wala si Zoe. Kaya punta natin. Tingnan niyo ang mga pinagagawa ni Zoe niyan. Ito ang mga drawing niya. Oh, diba? Yan. Ano-anong mga naiisip ng batang to, nagdo-drawing siya. Tapos ayan, may talent talaga siya. Yan ang mga drawing niya. Ayan, mayroon pa dito, my friends and friendship. May mga drawing siya dito. Dito sa may bar, mini bar. Ayan o. Ayan. Siya lang nakakaalam kung ano ang interpretation niya dito sa drawing. Sabi niya, siya daw yun. Ito o. Sabi niya, siya daw ito. At nag-swing daw siya dito sa puno. Sabi niya. Ayan. Ito yung mga drawing niya. Ayan. Tingnan mo, may mga pangalan, no? By Zoe. Yan, o, tingnan mo, may mga
dogs. Ito siya. Ayan. Kaya punta tayo dito sa kitchen. Hindi pa nailabas. Ilabas ko muna si Munman maya. 8 na. Buksan natin. Ayan, maaraw na naman. Kahapon is heat wave. Sobra init sa labas. Pero dito sa loob naka-aircon kasi kami. Kaya yan o. Mahangin na naman, windy na naman. Dito lang manonood ako ng TV. Ang lakas ng ano namin. Open ko nga itong ilaw. Para medyo maliwanag. Tingnan mo ang natitirang cherry. Pinalabas ko kahapon dahil sa rep yan na mabuti ito pag hindi ka nakapupo. Ito lang natitira, pinagpilian na yan. Open natin ang ilaw, my friends and friendship. Para maliwanag. May dala si JR, oh. May dala si JR na chicken. Basta ganitong may flag na spicy. Tingnan lang sama ito. Separate. Alam niyo, itatapon lang naman ito pag walang kumakain pagkatapos. Mayroon siyang mga sauce. Naka-airport kami. Malamig, si Mikel nag-open. Pero kung ako lang dito sa bahay, yung mag-airport, ginaw. Kasi Mikel kasi pagdating niya, galing sa work, ay nag-aircon siya at matutulog. Maghuhugas muna ako ng mga kaldero. Yung nilutuan. Bago ako magkakape. Pipit muna tayo. Para masaya ang pakiramdam. Walang nakatambak na hugasan. Sila kasi pagdating nila sa gabi, tayo sa work si JR at saka si Jarrell. Dalawa lang naman sila at wala dito si Chanel at si Grimes. Ay kumakain. Mamadali na siguro dahil matutulog. Kahapon wala akong masyadong hugasan dito dahil ako lang ang mag-isa. Mayroon pero kaunti lang. Pero ililipat ko. Kati lang siguro ako, my friends and friendship. At kakain ng bagel. Hindi ako nakabili ng croissant na bread. Ang laki-laki pa naman ng $5. $6 na croissant na ganyan. Ilan ang laman? Parang 10. Hindi ko mauubos yun. Walang kumakain, kundi ako lang mag-isa. Eh, hindi ko kaya. Kinaya at expired na. Kaya bagel na lang. May bagel pa kami. Kakata tayo. Daming mga hinugasan kong Tupperware. Mga bakunan nila. Ang ginagawa ko sa umaga. Ang lababo ni nawawalan talaga ng hugasan. Hanggang sa dumami ng dumami. Pag marami ng hugasan, nag-dishwash na ako. Pero kung ganito lang namang ipilan-pilan lang, hindi ako nag-dishwash. Day 3 ni Papa Dude sa hospital. Pinasok namin siya ng
Thursday ng gabi. Ang update sa kanya ay marami siyang sakit. Maraming mga sakit na naglalabas. Nagkaroon siya ng infection. Tapos, last kahapon ay mayroong nag-bleeding. Pag umihi siya, mga malalaki ang mga dugo na lumalabas. Tapos ngayon, tinest siya. Tinawagan ang kanyang mga doktor, yung sa prostate doctor, yung sa infection na specialist. Yun, lahat kahapon. Kaya nakakatiter siya para may drain lahat ang mga dugo dito sa may urinary siguro niya kung saan ang gagaling, hinahanap kung saan ang gagaling ang bleeding. Kaya yun, kagabi lang siya nilagyan yata ng catheter ng mga malalaki para i-drain doon ang dugo. Kaya pupunta ako ngayon sa hospital. Kahapon siya gusto niya, nandun ako, nandito kasi sa akin si Cash. Kaya hindi ako makalis, binibisit si Cash. Sabi ko, you're okay there, dahil nandiyan naman ang nurse at ang mga doktor, mga espesyalista pa yan sila, hindi ka nila pababayaan, basta mag-complain ka lang kung anong nararamdaman mo. Ninenervyos siya, may edad na kasi si Papa Dudes. May mga takot na siya, hindi katulad noon na sinong mag-aakala na police officer, pagkatapos karate instructor, matapang, kayang ibalandra ang isang tao, malaking tao. Ngayon, mahina na siya. Sa catheter lang, natatakot na siya. Sino ba naman ang hindi matatakot sa catheter? Ako rin. Ayoko ng catheter. Nakunwod. Kaya mag-isa ako rito. Ano lang, sarili ko nilang. Nadala ko na lang ang sarili ko. Dahil wala naman tayong magagawa. Kaya palabas ko muna itong Ako ay mag-init ako ng bagel. Kuha tayo dito. Tako meron, ewan ko. May mga bagel ako pero gusto ko yung plain. Pati na may mga pandesal pa. Ay meron pa. May mga pandesal pa kami. Pero gusto ko yung bagel. Kagabi mga 10:30, nakatulog na siguro ako ng 10:30. Hindi na ako nanood ng TV, dire-diretso ng tulog ko hanggang may umaga. Ito lang naman ang routine ko sa umaga. Nung nandito si Papa Dod, nagre-ready at si Zoe, nagre-ready ako ng mga breakfast nila. Yung kay Zoe, kay Papa Dod, minsan yung sa daddy ni Zoe. Kasi si Chanel sa work, kaya pag nagre-ready ako ng breakfast namin, ay sinasali ko na lang yung daddy ni Zoe na gawan lang naman ng egg, bagel o pandesal. Gustong-gusto niya ang pandesal at saka yung bacon. Yun lang naman ang kanya. Mukhang hindi yata ito Teka, mainit. Lagyan ko. Ayaw ko kasi yung kulang sa yung kulang sa creamer. Gusto ko yung ang creamer yung maputing maputi. Yun. Tingnan niyo my friends and friendship po. May mga hopya. Dinala ng anak kong si Junel. Kay papa niya sa hospital, matamis. Sabi ko, huwag niyo pakainin ng hopya. Dinala ko na lang dito sa bahay. Nanood ako ng TV habang nag-aalmusal. Inoff ko yung fan. Maginaw. Hindi ako nakapag-sweater. May aircon pa, may fan pa. Teka, kunin natin itong aking bagel. Gusto ko yung brown na brown. Ayoko yung light lang. Sarap kasi pag brown na brown. Manonood ako ng TV pagkatapos nito. Teka muna. Oh my God. Nakalimutan yung kay Cash na. Ganitong gusto kong kulay pag ako nagtutoast ng bagel o kahit anong tinapay. Yung brown na brown. Uy, ang dami kong ganito, Kasi pag nagdadala sila ng mga pagkain, maraming mga ganito, kumukuha sila doon. Pag may pagkain na binibili sa labas. Kung sila lang ang pabayaan mo, itatapon nila ito isasama. Ako hindi ko tinatapon. Kinukuha ko at nilalagay ko doon. Sayang pa to, pang punas.
At saka okay naman, o puting-puti. Tara, breakfast muna tayo, my friends and friendship. Kung sino ang pupunta ng Baleho, ay kinausap ko na si Jael kagabi, kahapon. Sabi ko, off ka naman ngayon, dalhin mo ako doon kay Papa. At tapos pag uwi nila Chanel, dahil pagkagaling nila yan hindi pala sila sa Lake Tahoe, silang tatlo sa Cache Creek. Kasi ang Cache Creek, pag player ka din doon, ay nagbibigay sila ng free hotel. Ginamit nila ni Chanel ang kayang free hotel. Yun ang mga offer, yun ang mga promo. Pagka Creek member ka, kahit hindi ka nagkakasino ba sa member ka, nag-o-offer sila ng free hotel. Meron din kami ni Papa. Gagamitin daw ni Cheryl. Matagal ko din maubos itong cream cheese. Hindi pa naman. Kala ko extra. Bago lang to eh. Tara, breakfast muna tayo. Nagmumuni ako mag-isa dito sa kusina. Wala si Papa doon. Make cookies. Kala ni Zoe ito kahapon. Kinakain nila ni Cash. Ito naputol kong hupya kagabi. Hindi ko tuloy nakain dahil nakatoothbrush na ako. Ang kalahati nito, kinaya Jarrell. Bukas tayo ng TV, my friends and friendship, para maaliw naman. Nag-isa lang ako dito. Depras ako ng pork at mag-adobo ako ngayon. Bago ako umalis, papuntang hospital, magluluto muna ako ng adobo. Dahil si Apo ay kakain yun mamaya bago pumasok. Mamayang gabi pa ang pasok niya, 2 days lang ang pasok ni Mikel. Mamaya darating naman sila siya. Sabi ko, daanan nila ako doon sa hospital. At ito, nanonood muna ako ng TV for a while. At pagkatapos kong kumain, ay magre-ready na ako ng mga lulutuin ko, pati almusal ni Apo. Pinalabas ko ito at gagawing adobo. At yun ang maiulam na maiwan ko dito at pupunta ako sa hospital. Ayan muna. Daddy Pros ko na naman. Hello, 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 hello. Say hello. Hello, hello, hello. Yan ang dog namin na mabait. Kaya tapusin ko muna ang panonood ko at maaga pa naman. Tulog pa si Jarrell. Iiwain ko muna ito, my friends and friendship, para mailuto at ako ay makalakad na pag si Jarrell ay gising na. Katext ko yung mga anak ko. Si Bam napunta na doon sa hospital kay Papa niya at ina-update ang kaya wala pa rin pagbabago si Papa, mataas pa rin lahat ang mga lab test niya. Ang marami pang mga problema kaya hindi ko masasabing okay pa si Papa. Right now talagang very sick talaga siya. Kaya praying to God na lang na he will be okay at kahit papaano, basta wala lang pain. Yung nagre-response lang ang katawan niya sa dialysis. Kahit hindi siya maglalakad lang na paikang-ikang, okay na yun, basta buhay lang siya. Yun lang ang wini-wish ko kay God. Labas muna tayo at didiligan ko yung tanim at dito sa labas, my friends and friendship. Simula pa lang, mga 9 pa lang ay mainit na kagad. Another heat wave na naman ngayong araw na to, kaya didiligan ko muna yung mga tanim ko. Ayan at mainit na kagad ngayon. Talagang maano talaga yan, no? Yung lumalaban sa init ito at saka sa snow. Sa snow, sa lamig. Yung bougainvillea.
ay hindi na ako magbubunot doon sa dito. Sakit kasi ng balikat ko. Ayan. Pasok na ako, my friends and friendship, at ako ay magluluto. Ihiwain ko itong aking i-adobo. Gasan ko muna to. Bawang, my friends and friendship, at sibuyas. Para mailuto ko na itong aking adobo. Bago man lang ako pumunta ng hospital. Ayan, i-marinate ko ng a few minutes. Malakas ang TV ah. Kaunti lang naman ang aking inadobo dahil wala namang kakain ito. Ayan, tumatawag na. Teka, my friends and friends. Luto na yung adobo. Mamaya pa ako pupunta sa hospital. Nag-aantay ako kay Jarrell. Mamaya pa. Dapat ngayon para medyo mahaba-habang oras ko doon kay Papa pero wala akong magawa. At si Jarrell ay mga 2 pa mamaya aalis. Hirap. Grabe na naman ang init sa labas. Habang wala pa nag-aantay ako kay Jarrell, maglilinis muna ako ng aking kuko. At isa kasi sa ang mga kuko ko sa paa at sa kamay, pag nakikita ko yung parang wala nang kabuhay-buhay na parang madumi pag tingnan, doon ako nadidepress. Kaya kailangan ko, pag nakikita ko ang mga kuko ko na parang hindi na maganda, nagmamanicure na ako sa sarili ko. Lalo na kung ang buhok ko na hindi pa nakukulayan, yung namumuti, parang ayaw kong titingnan ang sarili ko. At lalo na kung putlang-putlang, wala akong mga lipstick, parang sabi ko, parang nawawala na ako sa sarili pag tinitingnan ko. Kaya ayaw kong mangyari na pinababayaan ko ang sarili ko, my friends and friendship. Kaya maglinis muna tayo ng kuko.